Alright, magandang gabi. Mapagpalang araw sa ating lahat. Grabe, no? I have decided to follow Jesus. Alright, so magandang umaga, hapon, gabi sa mga nanonood sa atin ngayon, sa mang lupalop ka ng mundo. Ayan, sa ating mga FB Live viewers at syempre sa mga manonood pa ng replay, no? Sa YouTube or dito sa Facebook Live, no? So, syempre, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng gathering or fellowship? Of course, kailangan din natin malimutan, no? Honor God and of course, in all of our ways, di ba? Kumbaga, lahat talaga we need to glorify God, no? Especially sa lahat ng mga blessings, challenges or struggles na nararanasan or nararamdaman pinagdadaanan mo doon, no? Talagang maganda lahat isinisurrender natin at naaalala natin, no, na ilapit siya kay Lord, no. Ay, ang ganda nga, no. Very quick sharing lang, no. Kanina kasi sa service, sabi is ano ba pinagkaiba ngayon nung naging Kristiyano ka na versus noon? So, ang ganda ng comparison niya. Kasi nung mga bata daw tayo, di ba? Lagi natin sinasabi na, ano bang gusto mo paglaki mo? Ayan, di ba? Merong gusto maging talo, maging police, maging doktor, maging abogado, maging ganito, maging ganyan. Dami, di ba? Pero, the moment na naging Kristiyano ka, lahat itinatanong mo na word. Wow, no? Halimbawa, magte-take ka ng education. Magte-take ako education sa college pero hindi ko alam nga ano kaya magandang i-major ko. Time itinatanong mo. So lahat kino-consult mo na kay Lord. Pinakamaganda, no? Ibig sabihin, yun yung pinakamaganda kasi you're having a relationship or we're having a relationship na kay God, o di ba? So kung ikaw yung tipo ng tao, no, dumaan lang to sa feed mo or alam mo yun, randomly nakita mo tong video na to. Well, I'm telling you na it's no mere accident or coincidence. But it's God's way of inviting you here, no? Para mas makilala. Or kung ikaw yung tao na gusto mo talagang mas makilala siya, no? Kumbaga, I'm seeing a lot, no? Lalo na sa TikTok, sa FYP ko. Nakakatuwa kasi ang dami na ngayon, no? Voicing out for God, no, sharing the gospel, proclaiming the good news, no, sa social media. Very good. So, ikaw yung taong very curious ka, no, na paano nga ba magkaroon ng relate? Lalo na ang dami nating challenges, trials. No matter what we face in life, I just want to remind you that God is the one and only answer. He wants us to turn to Him. Each one of us really matters to God. Kasi ganun ka-amazing si Lord. Gustong-gusto niya na-i-involve sa buhay mo. Diba? Sa mga buhay natin. Kasi, alam mo yun, talagang kahit, ano yan ang galing nga lang din Kasi, kapag ikaw talaga anak ka ng Diyos, or talagang gusto ka niya makilala, diba? Ang galing ng comparison ulit doon sa service kanina. Sabi, ang purpose mo daw, or ang calling sa'yo, is parang pagpupu. Bakit pagpupo? Kasi 'di ba, kahit pigilan mo, saglit mo lang siya mapipigil, pero lalabas at lalabas pa din siya. Ayan. Pasintabi po sa mga kumakain. Ayan na, 'di ba? Pero tama 'di ba? Totoo naman, no? And again, no, seeking intimacy with an invisible God is really a challenge. It takes time. We're not used to it, but still God says, "Come, talk with me." And Jesus made the way for that to happen, no? Kaya nandito ka ngayon. So just be intentional, no? Panindigan mo na. Ayan, no? Get around others who can help you. This is a safe space. And above all, be assured that God invites you to grow deeply in your relationship with Him. No? Ganun. Grabe, our great God cares about you so much, no? Na siya mismo, no? Kung ikaw man ay tinag dyan sa comment section, ikaw ay sinenda ng link, or alam mo, inimbitahan ka talaga lumapit dito or pumasok dito, be assured that God, the one that invited you here, to take steps, to get to know Him more intimately. Baby steps to get to know Him more. No? And of course, we always begin this with our grateful Genesis or grateful beginning. Ayan. So, ang dami ko pinagpapasalamat. Number one is yung
purpose. Yung, grabe lang yung reminder sa akin na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, yung nire-remind sa akin yung purpose. And I just want to assure you, encourage you, no, na kung ikaw yung taong feeling mo parang down na down ka, feeling mo wala na pag-asa, feeling mo parang lahat na lang ng, alam mo yun, nagsalo ng blessing, wala ka nun. Lahat ng hindi po, no, kapatid. Kasi the moment na nandito ka ngayon, nakikinig ka, gising ka, 'di ba? You still have purpose, no? Kumbaga, kung wala ka ng purpose sa mundong ito, eh hindi ka na nagising. Hindi na tayo magkasama ngayon, no? But you still have purpose, no? And I want to thank God for this life, no? For this life na pinahiram niya sa akin. And I want to thank God for the gift of family, no? I want to thank God for the gift of second family, your spiritual family, no? I want to thank God for this community. I want to thank God for this Zoom, no? This online platform, this FB Live, we can still share the word, no? Kahit online lang, nagkakasama-sama pa rin tayo, no? I want to thank the Lord for the gift of time, no? Tayo ng pare-parehas na time. Sabi nga, di ba, there's a time for everything. There's a time to eat, there's a time to sleep. Grabe, talagang ima-manage mo na lang. And pinakamaganda yung time, yung alone time mo kay God. And I want to thank God for giving me an opportunity to pray for someone. Grabe, sarap sa feel for someone. Kahit di mo kakilala, no? Yung may may mga gusto lang siya ipag-pray, no? I want to thank God for this person na nag-message sa akin. Randomly, hindi ko siya kakilala, no? Talaga nag-message lang siya sa akin. Sabi niya, "Can you pray for me?" Sobrang na-blessed ako. So, I want to thank God for that opportunity. I want to thank God for the people na mga nagme-message sa akin for using me as the channel, no? And for continuing using me as His megaphone. And I want to thank the Lord for the gift of abundance. Grabe, abundance doesn't mean pera lang, no? Abundance can come in many. And I want to thank God sa buhay ng bawat isang nandito. Sobrang nabe-bless lang ako. Kasi talagang hindi ka papadalhan ng mga taong alam mo yun, parang coincidence lang. Talagang may mga taong ipapadala sa'yo si Lord na talagang it may be a message, it may be a sign, it may be a confirmation or a validation. Sobrang exciting. I want to thank God for the coming days, for the plans, no, na in-establish niya, na alam mo yun, na ginaid niya para sa amin. I want to thank God for so many things kasi hindi ako matapos-tapos dito. Pero kung meron kayong mga gusto ipagpasalamat, meron ba gusto mag-share ng mga bagay na ipinagpapasalamat niya ngayon, no? Pinakamasarap yan, no? You declare yung mga grateful moments mo tonight. Na gusto proclaim, di ba? Publicly. Yan, sige. Ayan. Of course, first and foremost, thank you so much, Pastor Ral, for the consistent guidance. Amen. And last Sunday, I was not able to share because of some things that I need to work on sa US, no. But nevertheless, no, I want to thank, of course, si God for the life of my mom kasi 67 years old na siya. And praise God talaga. Alam ni Lawrence na si Mama wala namang iniindang sakit, no? There are some minimal maintenance, but more than that, sobrang strong pa rin ni Mama. And we are praying that this will live on. So last Saturday din, no, Pastor Ralph, Lawrence, and everyone. Of course, we are in the business of food, yung siopaw natin. So we shared 80 pieces of siopaw doon sa post ministry na namin sa Victory. Sarap. So, grabe, no? Kasi alam mo yun, the purpose is just to share. But si God talagang nire-return niya eh. So there are a lot of orders that happened. Galing. No? So may mga orders na nangyari, and si Mama, actually, si Mama is talagang Catholic. But she's really happy. She was really happy that time, no? Being with us dun sa church together with her mga apos. No? Alam naman natin yung mga lola talagang
mas mahal nila ang apo kaysa sa mga anak. Agree. Tama ba? Tama ba? No? So talagang kumbaga tayo more on support na lang tayo with them, di ba? So of course aside from that, no, I'm currently engaged with yung Purple Book, no. This is a brand new training that will happen with both of us ni Lawrence. And this is an in-depth engagement, no, when it comes to the words of God. And I'm really thinking that, no. Actually I just let it flow eh. Kumbaga kung saan ako dinadala ni Lord, dun go lang ako, 'di ba? And of course, I want to thank I'm grateful as well for having new connections, having new people in my environment, no? Both in sports, both in the church, and everything, no? So talagang sobrang thankful. And for the past days, no, si Lawrence kasi nakausap ko lang about this, no, being my mentor as well as sa spiritual. Baligtad na kami ni Lawrence ngayon. Talagang siya yung aking sa pastoral, siya yung aking safe space palagi. Siya yung aking kausap lagi pagka may mga challenges, pag may mga pinagpapasalamatan. Alam nyo guys, I always encourage everyone, no, to have a special person, no, na talagang kumbaga makakasama mo in and out, 'di ba, about everything that is happening to your life, no, kasi important yan, no, may nakakausap ka pala. Tama. We might be strong, but again, whenever we are alone, there are some challenges that we are encountering. So mas maganda talagang lagi kang may nakakausap. Very important. And yun nga, sabi ko nga kay Lawrence, alam mo kapatid, I was really so stressful last Tuesday. Pero alam mo, grabe talaga si Lord, no? Ipag-pray mo lang talaga. Amen. Magkaroon ka lang, kumbaga, tibayan mo lang yung faith mo sa Kanya. You know what happened? It was answered the next day. Diba? And you know what's really, you know what's really good thing? No? The blessing that I'm always expecting every Wednesday, no, arrives, Pastor, kanina. Sabi ko, ano to? Alam mo yon, imagine it's a Sunday, it's a weekend in US, but apparently it happened. Alam mo yon, sabi ko nga, I'm really so amazed every day after being connected with God. Talagang ipag-pray mo lang talaga. Yan lang talaga yung laging best advice. Ipag-pray mo lang talaga, magkaroon ka lang talaga ng faith sa Kanya. No? Kasi hindi naman talaga niya ibibigay yung challenges, no, sa iyo kung hindi mo siya kakayanin. No? And kanina, sobrang thankful ako na doon sa preaching kanina sa church kasi actually sinave ko pa yan eh. I just want to share, no? Just a little 1 minute na lang pastoral. Ang galing kasi nito, sabi, kasi we are always having blessings di ba? We are always having blessings coming kay God. So, sabi doon, God always has His purpose for every blessing that He gives us. Di ba? No? First, to bless us. At yung pinaka-importante, pinakamaganda, no? To bless others through us. So, meaning, daluyan lang tayo. No? Kaya, on every blessings that we are having, there's a purpose, no? And whatever purpose it may be, no? Kumbaga go with the flow. Sundin mo lang kung ano yung sundin mo lang kung ano yung ina-advise or pinaparamdam sa iyo ni God. Kung para saan ba yan mga yun. No? And you will be blessed talaga more than that. Ayun. So thank you Pastor Ralph, no? Yeah, Lawrence, of course, the viewers both in Facebook and in YouTube. May YouTube na ba to, kapatid? Yes, lahat na replay nasa YouTube. Nasa replay, sa YouTube and of course dito po sa thank you po and blessed Sunday to all. Ayan. Of course, thank you for the life of Lawrence. Thank you so much, kapatid. Words will not be enough coming from me on all my gratefulness and thank you for your life. No, you really helped me a lot for how many years of my life. So thank you. Praise God, no? Tama, no? Have an accountability body, guys. Sobrang sarap sa pakiramdam.
Yung meron kang safe space na mapag-sharean lahat. Lahat. Ayan, anyway, hindi ko na para patagalin pa, no? And our spiritual gathering entitled Faithful Father. Yan! No? Saktong-sakto. Oh. To be led by Pastor Ralph Dulman. Okay, so praise God sa mga testimonies. Alam ko marami pang testimonies yung iba. But again, you can just chat no or comment na lang anong pinapasalamatan niyo sa Panginoon. Kasi sabi nga sa Bible, let everything that has breath praise the Lord. And yung paghinga pa lang natin, sabi nga ng iba, yung paghinga pa lang natin, binibigkas na natin si Yahweh. When you inhale, you say, you pronounce the word na hindi mo kayang i-pronounce pag hindi ka nag-inhale. Yeah. When you exhale, weh. Ganon. Let everything that has breath praise the Lord. So ang breath natin, pangalan na ni Yahweh ang nabibigkas doon. And so, report lang saglit just to encourage you. We started this church planting 2 years ago, July 2022. Ngayon, 2024 na. Ito yung mga latest update, no? Since from December last year hanggang ngayon, so mga ilang months yun? 6? December, January, March, April, May, June, mga 7 months. Ito po yung mga updates. Praise God, dahil itong Share Christ Community under Christian and Missionary Alliance of the Philippines, no? Ito po yung family ko, para makilala po ako ng hindi pa kilala sa akin. I have 3 kids. My wife is Sheila. We are together in this church planting. Ibig sabihin, nagsa-start po kami ng church planting dito ng isang simbahan ni Jesus Christ. Hindi po sa amin ito. And so, praise God dahil lahat ng papuri sa Kanya lang. Ito, milestone lang ito Since July 2022, nag-start lang kami ng isang outreach. July 2023, officially nag-start kami ng church planting. And July 2023, nagkaroon na ng first anniversary. We have already 2 outreach that time. August 2023 naman, started our 3rd outreach. January 2024, we started our 4th outreach. And as of now, June 2024, as we do the ministry in 4 outreach centers, we already harvested almost 100 souls. Almost. Hindi pa kapabot. But so far, 80 pa lang yung nabaptize natin. Hindi naman dali po yung pagbabaptize. It's a commitment ng isang tao. Hindi dapat pinupush, hindi rin dapat pinipigilan. No? So pray for our upcoming baptism sa July kasi 2nd year anniversary na namin. By the grace of God, umabot na po kami ng 2 years. And hopefully this year, makakuha na po kami ng lote dito sa Negros Occidental at Pulo Pandan. So ministry praises, marami po, bilisan ko lang just to encourage you. Praise God sa isang outreach sa Ubay. As of now, 3 believers ang nag-yes na magpabaptize. Pero last week ay hindi lang 3 pala. Baka may madagdag pang 2. So sa Ubay ito. So there will be 5 sa Ubay. And sa Manzanilla naman, 4 believers pa lang ang nabaptize doon. Please pray na merong makadagdag din at ma-harvest tayo sa Manzanilla outreach. And next, sa isang outreach sa pinakapurok ko, sa istasyonan. Yung mga playmates ko noon, nung ako po ay gambler pa. Tong It's, Pusoy, praise God, magpapabaptize na 2 sa mga katong It's ko noon. That was 25 years ago. And now, ngayon, magpapabaptize na sa July yung 2. And sa isa pang outreach, pray. Kasi challenging yung isang outreach dito naman sa Bacolod, outside Pulo Pandan ito. Isang outreach lang ito. Dahil although may 7 souls na na-harvest at nagbaptism last December 2023, pero this time, talagang challenging. Minsan 5 na lang ang nag-a-attend. Alam mo naman yung hatak ng mundo, di ba? Minsan nandun pa rin sila sa hatak ng mundo. And so, ito yung mga photos na
latest. Makikita nyo din naman ito if you are my friend. So sa Ubay, yan po yung Ubay. Wait muna, nasobra ng click. Yung Ubay po, yan. Salamat, may nagbigay ng trapal. Ang problema ko na naman ngayon, kanina, puro putik po ito. So, nasa gilid lang po kami nag-upo. Pinili na lang ng mga tao kung saan yung hindi putik. So, pray na matambakan siya ng lupa this week. By faith lang yan. Pero I claim this week. Sa istasyunan, ito yung puro ko. Nasabi ko na yung mga kalaro ko sa Tong It's ay nabaptize na. Praise God. Yan po sila. At mga tita, titos ko yung kasama ko dyan. And also sa next, sa Manzanilla, ito po, under Santol Tree. Okay? So yan po ang mga tao doon. And sa last, sa Mambulok, yung sabi ko yung talagang nahihirapan kami. Konti lang sila. Marami yan nung nag-start. Pero ganun talaga. Marami. Napansin niyo sa Bible, pag may pinakain si Kristo, 5,000. Pero pag may tinuturuan, 12 lang. Nakikita niyo ba yung discrepancy? Ang tao, nandyan lang pag may makukuha. And anyway, praise God pa rin dahil patuloy lang silang uma-attend kahit konti. So, naka-attend din po ako ng Boracay. Salamat po. Pinadala niyo po ako doon. Part kayo sa aking pag-attend ng forum ng mga pastor. And also mga online ministries ko. At ang maganda dito, nakita niyo yung dalawang taong nakatayo dyan. Sila po ay trinain ko sa Bible interpretation. At nung nagbakasyon ako sa Manila for some important appointments, yung dalawang engineer na pinsan ko, sila po yung nag-take over to preach. And after few session lang sa Bible interpretation, talagang they were already confident in sharing the Word of God. Praise the Lord. All glory to Jesus. At ito, mga online ko yan. Ibig sabihin, nagko-coaching or nagka-counseling din ako. And si Ma'am Sheila sa kanyang teaching, syempre, she's a public school teacher. Ang maganda dito, meron din siyang mga counseling opportunities sa co-teachers niya bilang public school teacher. Ito naman sa mga invitation sa amin as we speak to other youth camp lately. Meron na namang youth camp. And next na lang na report yun. But praise the Lord, to God be all the glory sa ginagawa niya po. So this is by faith. This year, meron na pong plan to have a lot at kahit nipahat lang muna, basta may masilungan lang kami. Okay na po yun sa amin. Next na lang yon kung papalakihin pa ni Lord ang building. So praise the Lord. Salamat po sa pakikinig sa amin sa report namin dito sa Share Christ Community. Now, ang ating title is Faithful Father, and it's found in John 17, the prayer of Jesus, and we will go to Romans 8 later. But before I read John 17, ano yung basihan natin? I will ask you a question sa lahat na nandito. Ano yung basihan na masasabi mo faithful ang ating Diyos Ama? Can you give me even one word or one description? What is the basis that you can say, indeed, my Father in heaven is faithful? Can you give me basis na faithful ang Diyos Ama? You can chat. You can also say, because of the life He has given us, sabi ni Lawrence. Ano pa? How can you say that our Father in heaven is faithful? You can also chat. Ano pa? Because of life. Ano pa? You can answer. Kung gusto niyo mag-open mic, please open your mic. Just give me one word. What is the basis? Paano mo masabi na faithful siya during your problems? Breakthrough. After going through a problem, God is with you at binibigyan kanya ng breakthrough. Ang galing. And because of that breakthrough, mas nag-grow ka sa faith, may natutunan ka, mas wiser ka na than yesterday, no? So those are the basis, no? Ang dami pa.
But let's go now, no, directly to our verse in John 17. Ito po yung panalangin ni Kristo, ni Jesus Christ, before siya aristuhin ng mga soldiers. And ang soldiers na yon ay yun yung mga soldiers na private soldiers na mga priests na kalaban si Kristo. May mga private soldiers din ang priests noon. Also, yung prayer ni Jesus dito, in between ito sa pangyayari ng Lord's Supper, na last Lord's Supper nila. Tapos nag-prayer sila, kumanta sila ng hymn sa Gethsemane, sa garden. And later, sabi ni Jesus, dito muna kayo, mga disciples ko, and magpipray ako doon. And ito yung prayer niya. Napakaganda. At masasabi nga natin na our Father in heaven is indeed faithful. Pakibasa nga, Lawrence, para medyo iba naman ang boses. After saying all these things, Jesus looked up to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son so he can give glory back to you. For you have given him authority over everyone. He gives eternal life to each one you have given him. And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. I brought glory to you here on earth by completing the work you gave me to do. Now, Father, bring me into the glory we shared before the world began. Thank you so much. Okay, nandito si Father sa prayer ni Christ, kausap niya si Father at siya yung si Christ, siya yung Son. Kilala na natin. Ang ganda lang nung sinabi niya, Father, glorify mo ang Son para i-glorify din kita. This is because the Father and the Son, they are equally powerful and they are God. Father, Son, Holy Spirit. God in three persons. But we have one God with three functions because there are three personalities, the Father, Son, and the Holy Spirit. But it's one God. Now, napaka-clear. Kausap niya ang Father. At ang tanong ko dito sa underlined words, sino ang nagbigay ng authority over everyone? Si Father, di ba? Binigyan niya ng authority si Jesus over everyone. So hindi mo pwedeng sabihin si Father ang God. Kasi nung binigyan niya ng authority si Jesus, authority na yun over everyone, over all people. And He gives, si Jesus, He gives eternal life to each one you have given Him. Sinong nag-give ng mga tao kay Jesus para iligtas ni Jesus? Si Father. Clear tayo, ha? Si Jesus ito nagsasalita, hindi na kailangan ng malalimang interpretation. Obvious na eh. Si Jesus Christ, binigyan ng eternal life ang bawat isang tao na binigay ng Ama para iligtas. Okay. This is very important theology here. Anong basihan ni Father na binigay niya ang mga taong to para iligtas? Kasi meron ding hindi maliligtas eh. Anong basihan? We'll find out. And this is the way to have eternal life. To know you, Father, the only true God. And Jesus Christ, although siya ang nagsasalita, sinasabi niya, binibigkas niya ang pangalan niya. Ang eternal life is to know God the Father and to know Jesus Christ because they are equally God and powerful God. And they are one. Jesus Christ, the one you sent. Sabi ni Jesus, I brought you glory here on earth. I brought glory to you, Father, here on earth by completing the work you gave me. Di ba, Lawrence, yung prayer na to, hindi pa siya napako sa cross. Bakit sinabi niya, He completed the work already? Grabe, no? It's because Jesus already existed before, in the middle, and even in the future. Kahit hindi pa siya na-crucify, considered done. Kasi He is before the world began. Jesus existed before the world began. He is in the middle of human history. And He is here. Saan? Dito. Before, in the middle, and in the future. So tapos na yun, actually.
yung gagawin niya sa cross. Kahit hindi pa siya na-crucify this time. Kasi He is before, at the present, and in the future. Ganun ka-powerful si Jesus. Now, Father, sabi niya, bring me into the glory we shared before the world began. Nagsishare na tayo ng glory bago pa natin nilikha ang mundo. Another proof that Jesus is God. Kaya ko in-underline yan para maintindihan nyo si Jesus God. He shared with the Father the glory before the world began. Bago pa sila gumawa ng world, they are sharing the same glory. Clear tayo? Do you still have other question? Mamaya na kayo magtanong. Okay, ano ba ang gusto nating sabihin dito? Bakit talagang nag-focus tayo sa sinasabi ni Christ? It's because mahalaga nga ang mga sinasabi niya dito. Sabi niya, my prayer is not for the world. Hindi sa mga, nag-pray siya, hindi sa mga unbelievers. But for those you have given me, sa mga believers. Dito pa lang, dalawa ang impact nito. Pag believer ka, na-encourage ka na pinagpipray ka ni Jesus. Pag hindi ka pa believer, hindi ka pinagpipray ni Jesus. Clear tayo Sino ang nagpipray sa atin? Believers? Si Jesus Christ. Hindi ang kanyang mama. Clear tayo. Si Jesus ang nagpray para sa atin. Hindi kung sino-sino. And binagpray niya yung mga taong binigay ng Ama sa kanya. Paulit-ulit ako sa those you have given me. Because they belong to you. Ito yung mga disciples. Ito yung mga nasa tabi niya that time. Pinagpipray niya daw mga disciples na kasama niya. And 20, I'm praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me. He is also praying, take note, makinig. He is also praying for all who will believe in Jesus later. Pinag-pray niya na in advance. Ikaw at ako na mag-believe sa Kanya. Alam niya kung sinong mag-believe pa sa Kanya. Kaya pinag-pray niya in advance sa verse 20. Father, I want this, yung mga taong to, ang mga believers whom you have given me to be with me where I am. Parang yung promise niya rin sa criminal sa cross. Sabi niya, Lord, kung nasa paraiso ka na, sabi ng criminal, huwag mo akong kalimutan. Ano sabi ni Jesus? Today you will be with me in paradise. Ganon din sa lahat ng believers, kasama ka ni Christ kung saan siya pupunta. Then, they can see all the glory you gave me. The Father gave Jesus the glory, and Jesus will show it to all believers. Okay? You gave me because you loved me even before the world began. Ito na naman. Mahal ni Father ang Son, mahal ng God the Father, si Jesus Christ the Son, before the world began. So, ito ay mga patunay na si Kristo ay Diyos. Pero maraming relihiyon na nagsasabi hindi siya Diyos. So, binabali natin yung sinasabi ni Jesus sa Bible. Sabi sa 25, O righteous Father, the world doesn't know you, but I do. And these disciples know you sent me. I have revealed you to them, and I will continue to do so. Then your love for me will be in them, and I will be in them. So continue daw i-reveal ni Jesus ang sarili niya or ang Father sa mga disipulo, sa mga believers. Ito yung proof. Paano mo malaman na pinili ka ni Father? Kasi nire-reveal ni Jesus sa iyo kung sino si Father. So, ang galing, no? Paulit-ulit ako Si Father, binigay niya ito lahat ng mga ililigtas ni Christ. No? So, anong basihan ni Father na pumili siya ng mga taong ililigtas? At saan lulugar ang free will dito? Di ba? So, ito, dito natin ma-realize, no, napaka-faithful ng ating Ama dahil ang mga pinili niya lahat, hindi naman yun karapat-dapat. Alam niyo ba, huwag niyo talagang sabihin na yung mga Kristiyano karapat-dapat iligtas. No, we are all sinners. Okay? We are only saved by grace. Okay? Tingnan nyo, basahin nyo, napakahalaga nito. Romans 8:14-17. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Ano yung patunay na anak ka ng Diyos? May Holy Spirit na nag-guide sa'yo.
At ngayon, dahil buhay na ang spirito mo, binuhay ni Lord ang spirito mo, nagtataka ka pag hindi ka nakabasa ng Bible, hindi ka naka-attend ng mga simba, no? Hindi ka naka-attend ng Bible study, parang uhaw ang spirito mo. It's because your spirit can only be fed by the Word of God, by the spiritual teachings of Jesus Christ. Kaya noon, hindi mo pinapansin yung mga ganito, mga Bible study, mga ano, kasi patay pa yung spirito mo noon. Hindi ka pa tumanggap kay Jesus eh. Nung tumanggap ka kay Jesus, nagtataka ka, yung spirit mo naghahanap ng Word of God. Body, soul, spirit. Kung wala ka pa kay Kristo, body, soul lang meron ka. Pero yung spirit, bubuhayin ni Kristo yan pag naniwala ka sa Kanya. So, 15. So you have not received a spirit that makes you fearful, slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Hindi tayo karapat-dapat maging anak ng Diyos, but He adopted us para maging anak niya. Now, we call Him Abba, or meaning ng Abba, Father. Bakit? Inadapt na tayo ng Diyos, ng Ama. Dahil naniwala tayo kay Kristo. At isang patunay pa na anak na tayo ng Ama, Diyos Ama, it's because we are led by the Spirit of God sa verse 14. For His Spirit, ang Spirit ni God, joins with our spirit. Tingnan nyo, ang Spirit ni God, big letter S. Big letter S. Ang Spirit natin, maliit. Okay? The Spirit of God joins with our spirit to affirm, para patunayan sa atin, that we are God's children. And since we are His children, tagapagmana tayo. We are His ears. In fact, together with Christ, we are ears of God's glory. Tagapagmana tayo ng kaluwalhatian ng Ama. But if we are to share God's glory, merong paalala yung writer ng Romans. We must also share His suffering. Okay? Clear yan ha? Gusto ni Lord mag-share tayo sa glory niya, but if we are to share His glory, tingnan niyo yung last verse, we must also share His suffering. Kaya hindi uubra yung theology na dapat positive lang eh. Dapat good life lang eh. Dapat masaya lang buhay Kristiyano. Hindi eh. Hindi yun ang goal ni God sa atin na happy lang. Hindi. Number one goal of God to us is holiness, hindi happiness. Holiness, hindi happiness. Hindi siya killjoy. Ang holiness, hindi po yun na malungkot ka. Ang holiness is pure ang buhay mo. That's why yung happiness mo, hindi plastic. Hindi plastic, hindi pilit. Masaya ka dahil sa Panginoon. Hindi yung parang, bored ako. Ano bang pwedeng gawin para maging masaya? Parang you are so dependent on outward happiness. Hindi yung totoong happiness. Ang totoong happiness, holy ka, ginawa kang pure ni Jesus Christ, pinorgive ka sa sins mo. That's why you have this pure happiness, pure joy in your hearts. Pili tayo doon sa plastic at pilit na happiness or pure joy na galing sa Holy Spirit. It's up to you. It's up to you. Kasi yung joy na yan, hindi yan nabibili sa SM. Galing yan sa Holy Spirit bilang anak ng Panginoong Ama. Now, ang tanong nyo siguro, paano ako maging anak? Ito na nga eh. Sinasabi na nga, no? So ito pa, Romans 8:27 to 30. Pakibasa muna ulit, Lawrence, 27 to 28. The Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believe in harmony with God's own will. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God. Yes. Okay, excuse me. God causes everything. Yung problema mo, yung success mo, everything. Yung nahihirapan ka or masaya ka, everything. God causes everything to work together for the good of those who love God. Pero yung mga taong hindi naniwala kay Christ, syempre, hindi nila mararanasan itong for those God will work everything for good.
Kasi yung problem sa mga unbelievers at hindi naniniwala kay Christ, pag merong challenge at problem, problem lang yon. Sa Kristiyano, pag merong problem, at the same time, may lesson yon. Sa Kristiyano, pag merong problem, merong wisdom doon. Sa Kristiyano, pag merong problem, merong strength na ibibigay si Lord. So, all problems, i-clarify ko lang, hindi natin kaya. That's why we need God. But God causes everything to work together for the good of those who love Him. Sa mga naniniwala lang. Sa mga love lang si Lord, syempre. Sa mga hindi love si Lord, ay walang ganon. Ito pa, called according to His purpose for them. Pag sinabing purpose, lahat tayo, lalo na sa mga naniniwala kay Christ, ang purpose ni Lord sa inyo, tandaan nyo, before the world began, before panilikha ang earth, ang heaven, meron ng purpose si God para sa atin. May purpose talaga. Huwag mong sabihin, pinanganak lang ako, wala talagang ka-purpose life ko. No. Basahin natin ang 29. For God knew His people in advance. Alam at kilala ni God ang lahat ng sa Kanya, ang lahat ng taong maniniwala sa Kanya. Advance niyang alam. Bakit? Kasi God siya all-knowing siya And dahil alam niya, He knew in advance, He chose them. Intindihan niya? Pinili niya. Bakit naman nalaman niya kung sinong pipiliin niya? All-knowing nga siya Alam niya ang future. Alam niya anong mangyayari sa buhay natin kahit di pa natin alam. Siya, alam niya na yon. Alam niya ang purpose sa bawat isa. So, He chose them to become like His Son so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Now, be careful. Pag sinabing He chose them to become His Son, hindi to para maging Diyos din tayo. Kundi maging katulad ng kanyang anak na holy. Okay, holy. Ano pa? Loving. Yun si Jesus. Magiging kawangis natin si Jesus dahil si Jesus ang pattern. Pero hindi tayo magiging Diyos. Okay. 30. Ito na. Kung may ginagawa kayo ngayon, bitawan nyo muna. Makinig kayo. Napakahalaga ng Romans 8:30. Na-share ko na ito kay Lawrence noon. Sinare ko ulit sa inyo. And having chosen them, kasi nalaman niya in advance, alam niya in advance sino ang kanya at sinong ililigtas niya. Sabi sa 30, having chosen them, He called them. Having called them, He gave them the right standing with Himself, or He justified them. Pinawalang sala. And having justified them, or having given them the right standing, He gave them His glory. Binigyan ni Lord ang tao, ang mga niligtas niya ng glory? Yes! So that you can bring back the glory to Jesus Christ. Hindi pwedeng magbigay ka ng glory kung di ka naman nabigyan ng Panginoon ng glory. Katulad ng mga demonyo, hindi sila binigyan ng glory, hindi sila makakabigay ng glory kay Jesus. We can only give back what we have. You cannot give what you don't have. If you have given by Jesus glory, and so that glory should be returned to Him. Magpuri tayo sa Kanya. Because that glory belongs to Him. If God has loved you first, then you can love Him back. You cannot love God unless God loves you first. God loves us so we can love. Ito pa, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, you did not choose me. I chose you. Hindi niyo ako pinili. Reminder, hindi niyo ako pinili. Ako yung pumili sa inyo. Sinabi yan ni Jesus sa kanyang mga disciples. And this verse will prove to us that God is the one who chose us first. Baka magmayabang tayo na buti na lang magaling ako pumili kay God. Buti na lang tinanggap ko siya. Buti na lang may faith ako sa kanya, malakas faith ko. No, wag kang magmayabang. Kasi Hebrews din ang nagsasabi that Jesus is the author of faith. Siya rin ang pinanggalingan ng faith. That's why ang faith na yan na nasa iyo, you're able to believe in Jesus by faith. Kung hindi ka binigyan ng faith, hindi ka rin makaka-believe sa Kanya. Ganun yun.
Wait lang, saan? So kung gano'n, Pastor, saan na yung free will? Di ba meron tayong freedom to choose? Tandaan nyo, ang freedom to choose natin, hindi naman yan nag-limit sa kakayanan ni Lord pumili. Nandiyon yun. Nandoon yun. Pero si Lord, mas grabe, mas may karapatang pumili. Now, what can we learn from here? Knowing our Heavenly Father's being and doing, pag sinabing being, ang kanyang pagka-Diyos, ang doing, ang kanyang ginagawa. Now, unahin natin yung being niya. Sa binasa natin, pumipili si Father ng mga taong ililigtas ni Christ. Pumipili siya in advance ng ililigtas niya, i-justify niya, tatawagin niya. Advance siya magpili. It's because, number one, sovereign siya. Pag sinabing sovereign, in control siya. And all-knowing din siya. Advance siya mag-isip. Alam niya kung anong paparating. Bago pa nga ginawa ang tao, alam niya na anong magiging buhay ni Lawrence. Anong magiging buhay ni Froy. Anong magiging buhay ni Joanna. Alam na ni Lord yun in advance. Ganon siya ka-powerful. Bakit kaya? Because He is God and we are not God. Yung away sa China, yung pinag-aawayan na soberanya, kung kanino ba yung mga Spratly Islands, no? Pinag-aawayan yan, di ba? Huwag mong kalimutan. Hayaan mo lang kung may naghahari-harian dyan. Si Lord pa rin yung in control ng lahat. Pabayaan mo na kung inaagaw yung ating soberanya dyan sa saan man yan, sa Pacific ba or sa saang dako ng dagat yan, no? Although atin yung territory pero inaangkin ng iba. But don't worry. Si Lord naman ang may pagmamayari ng lahat eh. Okay? Now, yun yung being ni God. Sovereign siya, powerful, and all-knowing. Ang galing pala ni God. So, kaya pala pumipili siya in advance. And He knows all things. Alam niya ang ating inisip, alam niya ang ating puso. At paano nga tayo maging anak ng Panginoon or maging child of God? Ito yon. First John chapter 1 verse 12 to 13. Sinabi, but to all who believe in Jesus, to all who believe in Him and accepted Him, He gave them the right to become children of God. Sa lahat na nag-believe, sa lahat na nag-accept. Hindi sinabing dahil member ka ng church, dahil member ka ng ganitong grupo na naging anak ka ng Diyos. No. Dapat specific. You believe in Jesus. You accept Him as your Lord and Savior. And He gave you the right to become a child of God. Magiging anak ka ni Lord if you believe in Jesus. Now, naging born again sila. They are reborn, sinabi dito ni John, not with physical birth, resulting from human passion or plan, dahil nagplano si mama at si papa mo na mabuo ka. Hindi yon. Naging born again ka, hindi dahil sa desisyon ng tao, but a birth that comes from God, that comes from above. Born again means heavenly birth. Born from above. Birth that comes from God. Hindi yung desisyon ng tao. Kaya hindi dapat tayo magmayabang na ako talaga ang galing ko. Buti na lang pinili ko si Jesus kaya ako naligtas. No. It was God who chose you first. Romans 8:30. Tandaan nyo yan. Romans 8 verse 30. Kaya tanggapin natin si Kristo. Kasi pinili na tayo pala eh. Pero dahil ang tao, pag binigyan lang tayo ng freedom, no? Oo, may freedom of choice tayo. Anong nangyari? Hindi natin kayang gamitin ang freedom of choice to choose God. Tingnan mo sa Romans 8. Well then, should we conclude that we Jews are better than others? Sabi ng mga Israelites, Jews tawag sa kanila. No, not at all. For we have already shown that all people, whether Jews or Gentiles, pag sinabing Jews, mga Israelites, Gentiles, tayo yon, hindi tayo na belong sa Israel. Whether we are Jew or not, we are all under the power of sin. As the scriptures say, no one is righteous. Righteous, not even one. Walang matuwid, walang banal, walang ni isang matuwid, righteous. Tandaan nyo yan Even si Adam, remember si Adam at si Eve?
Nilikha sila ni Lord, wala pang kasalanan that time. Binigyan sila ng free will. Anong nangyari sa free will nila? Nung binigyan sila ng free will, anong nangyari, Lawrence? Sinong pinili nila? Did they choose God? No. They did not choose God. Kasi kahit perfect halos yung creation ni God, no? Good na lahat yun, ha? Yung garden, yung si Adam, maganda, wala pang kasalanan. Binigyan ng free will. Regalo ni Lord. Oh, sa'yo na yan. Ikaw na pumili, ha? Hopefully, piliin mo ako. Pero ano nangyari? No one is righteous, not even one. Kahit sino pa tayo. Pag hinayaan lang tayo ni Lord, gamitin ang ating free will, hindi natin kayang piliin si Lord. Kasi pipiliin natin sarili ang ating mga... Piliin natin una ang ating sarili. Basahin natin verse 11. No one is truly wise. No one is seeking God. All have turned away. All have become useless. No one does good. Not a single one on earth does good. Their talk is foul, like the stench from an open grave. Yung may bulok na patay, no, sa libingan. Their tongues are filled with lies. Snake venom drips from their lips. Parang mga makamandag na ahas yung mga dila ng tao. Their mouths are full of cursing and bitterness. Nagmumura palagi. Bitter palagi. They rush to commit murder. Destruction and misery always follow them. Instead na yung goodness and mercy follow them, ito yung kabaliktaran, Lawrence, ng Psalm 23:6. Destruction and misery follow those who don't love God. They don't know where to find peace dahil wala si Kristo sa kanila. Walang katahimikan, walang kapayapaan. They have no fear of God at all. Ito tayo kung wala si Kristo. Hindi natin kayang gamitin ang free will natin para piliin din si Lord na nagmahal sa atin ng una, na pumili sa atin ng una. Pero buti na lang, sinabi sa isang verse, sa Romans pa rin, if I'm not wrong, Romans 5:8, but God showed His great love for us by sending Jesus Christ to die for us while we were still sinners. Kasi hindi natin kaya magpakabanal. Kahit tayo'y makasalanan pa, Christ died on the cross. Hindi niya na hinintay na sana si Lawrence magpakabait na para iligtas ko na to. Hindi! Sana si Ralph magpakabait na para iligtas ko. Hindi! Hindi natin kaya magpakabait. Parang si Michael V. Gusto kong bumait pero di ko magawa. That's why while we were yet sinners, Jesus died on our behalf na lang. Hindi pala na lang kasi nasa purpose niya na yun. Alam niya na magkakasala tayo. Jesus died on our behalf. He did not wait for you to be good because you're not able to be good without God's help. Kung wala ang tulong ni Lord, hindi ka magiging banal. That's why, ang free will natin, makakapili lang tayo sa Diyos, no? Kasi pinili niya tayo, di ba? Una. So tayo, makakapili lang sa Kanya kung tutulungan niya tayo. Sinabi sa Philippians 2:13, basahin natin, for God is working in you. Sa loob mo. Kay Kristiyano ka na, di ba? So the Holy Spirit is in you. Tama? So for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Magagawa mo na ngayong piliin si Lord at ang kalooban ni Lord, ang mga bagay na mag-please sa Kanya dahil si Lord mismo tutulong sa iyo sa loob-loob mo through the Holy Spirit. Ito ang promise sa lahat ng Kristiyano. The Holy Spirit, God is working in you, giving you the desire, giving you the power to do what pleases God. Gets niyo? Without God, we cannot save ourselves. Without God, we cannot use our free will to choose Him back. Hindi ba tayo magpapasalamat na si Lord pa rin pala ang tutulong para tayo makasunod sa Kanya? That's why hindi tayo pwedeng magmayabang, sabi ko. Sabi rin niya ng Bible. Kasi we are saved by grace through faith, so that no one will boast. It's only by the grace of God that you have been saved.
that you and I have been saved. It's only by the grace of God. Wala tayong merit. Hindi natin dapat kinukuha yung glory. Binabalik natin yon sa Panginoon. Basic itong tinuturo ko, elementary teaching ito. Pero dapat naintindihan natin na si Lord pala ay sovereign and all-knowing. Yun yung kanyang being. O ano naman yung kanyang doing? Ang dami, siyempre. Ang being niya, dalawa lang. Siyempre, hindi natin maubos to lahat. Being, dalawa lang, pinakamahalaga. In control and all-knowing. Alam niya lahat in advance. Ito naman yung doing ni Lord. Marami kasi. No, hindi rin natin mauubos lahat. Ito lang muna. Based sa binasa natin sa Romans 8:29-30, God is not only sovereign and all-knowing, He is also the one who chose us first. He is the one who called us. He is the one who justified us, pinawalang sala kay Kristo. The one who glorified us, para yung glory na binigay sa atin, ibalik din natin sa Kanya. At yung binasa natin sa John 1:12-13, He is the God who gave us the right to become children of God, to become His children, as we come by faith to believe in Jesus Christ. Magiging anak tayo ng Diyos kung nag-believe tayo kay Jesus Christ. Kaya paulit-ulit ako nagtatanong, nag-believe ka na ba kay Jesus? Kailan? Hindi pwedeng, nasa isip ko na si Jesus, pastor, nagsisimba na ako noon pa. No, it's a decision to make. Ganon din sa pagpapakasal. Nagdesisyon ako na pakasalan si Ma'am Sheila. Prinases namin yung Senomar, yung Certificate of Non-Marriage. Patunay na wala akong asawa, wala rin siyang partner. Senomar. And nagpakasal kami. Desisyon, merong gawa. Hindi puro sabihin mo, love ko si Lord, pero hindi ka pa nagdesisyon hanggang ngayon. So, ganun kaganda yung ginawa ni Lord sa atin. So, kung ganun pala kabuti si Lord, ganun siya ka-faithful Father sa atin. Ano naman yung mangyayari if hindi tayo maniniwala na may kakayanan si Lord na pumili? Ito yon. Basahin nyo yung black font. Those who do not believe that our sovereign and all-knowing God has the ultimate authority to choose and the authority to decide. Kung hindi ka naniniwala na meron siyang authority to choose and decide, it's either you are on the other extreme, on the left or on the right. Sa left, kung hindi ka naniniwala dito sa left, ito ay, hindi ako naniniwala na may pinili si Lord. Hindi ako naniniwala. So magiging tamad ka na lang. May pinili pala siya. So hindi na ako mag-make disciples. Hindi na ako mag-serve. Hindi na ako magsisimba. Kasi sasabihin mo, unfair ba si Lord na may pinili siya? Hindi. For God so loved the world, John 3:16. Mahal niya lahat. That He gave His Son, Jesus Christ, for all. Pero, whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Kung sino lang ang nag-believe, ang hindi pupunta ng hell. Kasi ang katotohanan, meron talagang hindi magbi-believe. So ito yon, lazy na. Ayoko na, may pinili pala si Lord . Unfair. Tapos wishful thinking na lang sila palagi. Sana pinili rin ako ni Lord. Instead na magsana ka, sana tinanggap mo na lang si Lord tonight. Huwag ka magsana-sana. Narinig ko yung preaching ni Pastor last Sunday. Bakit ka pa nagpapatumpik-tumpik sa pag-decide to follow Christ? Pinili na nga tayo . Ikaw na lang hinihintay . Pinili mo rin ba siya? Minsan kasi, puro tayo hinala. Kunwari, Lawrence or Sir Froy, sasabihin ko, mananalo kaya ako sa raffle? Hindi ka nga bumili ng ticket, mananalo ka sa raffle? Ganon din naman sa salvation . Puro ka hinala. Piliin mo na si Lord ngayon. Pinili ka na pala . Binasa natin sa Romans 8:30 . Pinili ka na . Kaso ikaw, puro ka hinala. Sana piliin din ako ni Lord. Tapos self-pity ka na. Complacent ka na, hindi ka na mag-serve, hindi ka na magsisimba, hindi ka magbabasa ng Bible, hindi mo na siya kikilalanin sa Bible. Fatalistic ka na, meaning, ito yung fatalistic yung, kung buhay ako ngayon, pasalamat, kung patay ako bukas, ngayon, patay na ako.
Fatalistic yun. Yun yung mga kasabihan ng YOLO. You only live once. Mali yun. Huwag niyong gamitin yung YOLO pag Kristiyano kayo. You only live once. Mali. You live eternally if you believe in Jesus Christ. Huwag kayo basta-basta maniwala sa mga trending na kasabihan. Mali yun. Oo, na sana all ka na lang. Sana all. Dapat all. Akala nyo tama yun, no? Pati yung kanta ni Bon Jovi, it's my life, it's now or never. Ain't gonna live forever. Yes, you will not live with God forever if you don't believe in God, in Christ. I just wanna live when I'm alive. E di kung buhay ako, mabuhay ako. Mali, fatalistic view yun. Numb. Pag sinabing numb, ano nga ito sa Tagalog? Manhid. At sa ilalim, hindi ko makita. Anong word? Hopeless ka na. Wala ka ng hope kasi feeling mo hindi ka pinili. Yun yung mga extreme. Extreme dito yan. Meron pang isang extreme. Ito naman. Kung dito, lazy. Dito sa kabila, good works theology. Gawin ko to para maligtas. Magsisimba ako para magligtas. Magbibigay ako para ma-bless din ako. Wait. Puro blessing na lang nasa isip. Yes, Lawrence. Hindi yon. Hindi ka nagsisimba para ma-bless. Pinili ka na, bless ka na, kaya ka nagsimba. Nagdi-thank you lang pag nabibless. Pag walang problema, walang thank you. Hindi mo ba alam, may lesson din yung problema. Ano pa? Self-sufficient. Feeling mo, kahit hindi ako magsisimba, kaya ko naman ligtas sarili ko eh. Magpakabait-baitan lang ako. Self-righteous. Self-righteous naman eh. Buti nga ako, Lord, hindi ako pumapatay eh. Hindi ako nang-hold up. Mas magaling naman ako doon. Siya kasi, siya Lord eh. Ganito siya. Ako, nagsisimba. Self-righteous. Or restless. Kasi good works ka nga, feeling mo, pag dumating ba si Kristo? Madadala kaya ako sa langit or maiiwan ako? Restless. Kasi nga, akala mo, ang salvation mo sa galaw at sa gawa mo, sa galing mo. Nakalimutan mo, salvation is God's work, not human work. Ito pa, restless, takot ka, nagsisimba ka pero ang daming mong fear, and anxious, baka pag bumalik si Jesus, baka wala ako sa simbahan. Ano kaya kung everyday na lang ako magsimba? Doon ko na lang gawin yung negosyo ko sa simbahan para dumating si Jesus, ligtas talaga. Ano ka ba? Hindi ka naligtas dahil sa simbahan. Hindi ka naligtas dahil membro ka ng isang simbahan. At ang simbahan, hindi magliligtas sa iyo, si Jesus Christ. Huwag ka maging anxious. At yung sa ilalim, hindi ko mabasa. Lastful. Yun na nga, good works, di ba? Puro laman instead na led by the Spirit, di ba? Those who are led by the Spirit are children of God. Ito, good works theology, lahat na lang makalaman. Lahat na lang, hindi lang sa sex. Lahat ng lust for riches, lust for hilig sa laman, hilig sa immorality, hilig sa pleasure ng mundo, hilig sa kasikatan, hilig sa yaman. No? Ito, love of money is evil eh. Love of money ha. We are channels, sabi nga ni Sir Freud. We are channels. Don't love money because money will just be channels through us. Okay? So ito yung mga dalawang extreme. Kung hindi ka naniniwala na si Lord may kakaya ng pumili. Ito naman ang gitna, ito yung tama. Naniniwala ka na si Lord ay sovereign, siya ay in control, siya ay all-knowing. That's why kaya niyang pumili. So dahil naniniwala ka, ikaw yung totoong ligtas kasi meron kang Holy Spirit. Nililid ka ng Holy Spirit. May wisdom ka, namumunga ka ng fruit of the Spirit which is love, joy, peace, patience, long-suffering, self-control. Ano pa? You walk by faith, not by sight. Hindi ka puro, wala akong nakikita. Nagbigay na ako sa ministry O bakit wala akong nakita? Sana yung binigay ko. Bakit wala pa yung kurtina? Nagbigay ako para sa pintura. Bakit hindi pa na-change yung pintura?
lahat gusto mo nakikita. Or nag-invest ka ng time sa isang tao, mini-mentor mo. Ano nangyari? Wala pang growth. 5 years na kaming nagsasama nito. Ang bagal. Puro ka si. Minsan hindi yun nakikita ang growth. Just invest your time. Ako nag-invest lang naman ako ng time sa mga tao. At naging impatient din ako, honestly. Ano kaya to? Bakit kaya hindi pa rin nag-grow tong taong to? Gumaganon din ako. Nakalimutan ko. Minsan, we have to walk by faith. We have to serve by faith. We have to disciple others by faith because progress is slow. Hindi yan overnight. Hindi yan instant. Pero yung salvation, instant. Pero yung pag-grow natin, it takes time. Okay? And we abide in Christ's love. We remain in His word. Hindi tayo umalis sa salita ni Lord. Kaya nga palagi tayo nakikinig ng ganito eh. We should abide in the love of Christ and in His word. And ang last, yun ang binasa ko kanina, it's God who works within us to do His will. Ibig sabihin, ang free will natin, nandyan pa rin. Pero dahil si Lord nasa atin na through the Holy Spirit, tinutulungan niya tayong gamitin ang ating free will para magsilbi sa Kanya, para piliin siya, instead na yung selfish agenda mo yung papairalin mo. Hindi eh, God's will na eh. Ito na yung sinasabi ni Lawrence, sa lahat ng desisyon, tinatanong muna si Lord eh. Ito na yun. The will of God, yun yung hinahabol mo. Yung si God na mismo yung hinahabol mo. Kasi siya na yung shepherd mo ngayon. Siya yung savior mo. Parang Psalm 23:1-6. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Goodness and mercy, hindi yung distraction and misery. Kasi sinusunod mo na ngayon si Kristo. Pero kung ang hinahabol mo pera, ang sumusunod sa'yo, distraction and misery. Pero habulin mo si Christ, goodness and mercy. Bakit may mercy? Kasi natatalisod tayo once in a while, nagdi-disobey tayo once in a while, pero hindi na tayo nananatili sa kasalanan. Magkaiba yon. Okay? Okay. So, basic ang tinuro ko sa inyo tonight. Salamat, recorded ito. Ito pa. Pumili si Lord in advance. Tingnan nyo yung calling ni Jeremiah. Basahin natin. Sir Froy, pwede bang basahin mo yung Jeremiah's call? Bali tinawag siya ni Lord. Verse 4 hanggang ilalim. The Lord gave me this message. I knew before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. O sovereign Lord, I said, I can speak for you. I'm too young. The Lord replied, don't say I'm too young for you. Must go whenever I send you and say whatever I tell you. And don't be afraid of the people, for I will be with you and will protect you. I, the Lord, have spoken. Then the Lord reached out and touched my mouth and said, look, I have put my words in your mouth. Today I appoint you to stand up against nations and kingdoms. Some you must uproot and tear down, destroy and overthrow. Others you must build up and plant. Grabe yung mission ni Jeremiah. Nag-alanganin siya. I cannot speak. Hindi ako magaling magsalita. May bata pa po ako, yung mini-mentor ko, medyo maedad na sa akin. You know what? Maniwala kayo, even 80 years old na mga tao lumalapit sa akin. Pero ang age ko, 40 pa lang this year. And only by the wisdom of God and the grace of God na nagagawa kong magbigay ng wisdom kahit sa mga 80 plus na sa buhay. Kaya nga, takot din naman ako noon. Pero sabi nga ni Lord kay Jeremiah, huwag ka matakot. I will be with you and I will put my words in your mouth. Bakit sa mouth agad ang words? Hindi sinabi ni Lord, I will put my words in your mind. Bakit? Minsan, hindi natin kayang arukin ang wisdom ni God. Didiretso niya na lalabas sa bungangam. And ito, tandaan nyo, I knew you before I formed you, Jeremiah.
And before you were born, I set you apart. I already prepared you because I appointed you to be my prophet to all nations, Jeremiah. Hindi ka pa pinanganak, may purpose na ako sa iyo. Pinili na kita at tinawag na kita, kaya huwag kang matakot. Ito yung isang epic example na si Lord kayang pumili kahit hindi pa tayo pinanganak. Kaya ikaw, ngayon, kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, tanggapin mo na siya. Because our faithful Father chose us first. It's now your response. He's waiting. What is your response? Will you choose also Jesus Christ tonight and allow Him to clarify His purpose for you? Because every one of us may magandang purpose si Lord para sa atin. And malalaman mo lang yon when you believe in Jesus Christ by faith. Tanggapin mo siya ngayon. Sabihin mo lang, Pastor, gusto kong tumanggap tonight. And we will lead you to receive Jesus. God bless you all. Hopefully, itong foundational truth na ito, basic ito, na-grasp natin tonight so that we can move forward to hard teachings. God bless you all. Meron pa pala, if God chose us first, ano ngayon ang gagawin mo? Marami pa yan, ha? Sige, pakita mo na lahat. Siyempre, mag-submit tayo, pinili niya tayo, mag-serve, magpasalamat palagi, maging faithful sa maliit na task or malaking task, gawin mo ng maigi. Humility, magpakumbaba, hindi tayo ang unang pumili sa Kanya, siya ang pumili sa atin. Give honor to God even in your wealth. Honor God in your marriage. Honor God in your family, in your business. Be excellent in whatever you do because you are a Christ ambassador. Hindi ka lang ambassador ng JC. You are ambassador of Jesus Christ. And also obey. Wait on God patiently. Kung hindi para sa iyo, wag kang God has prepared something for you like Jeremiah. Wag mong agawin yung sa iba. Wait for your turn. Walk by faith. Watch and pray kasi maraming temptation along the way and worship while waiting. The Lord bless you all. Tapos na ba? Galing. Yun, no? Napakaganda ng sharing ni Pastor, no? Talagang dito mo makikita talaga na sobrang linaw eh. Di mo na kailangan i-analyze, no? Parang 1 plus 1, 2. Napakalinaw, no? Sobrang galing. And sobrang na-appreciate ko to past kasi syempre yung dati, di ba, pag nag-uumpisa ka, ito yung mga tanong eh. Ito yung mga tanong na paano nga ba talaga yung salvation, no? Paano ko ba talaga makikilala si God, no? So dito sobrang linaw na talagang hinimay-himay mo papas, no? And ambassador talaga kami ng JC Pass, tayong lahat. 'Di ba? JC, Jesus Christ eh. Di ba? Ayan, isingit pa yun eh, no? Hindi, pero kidding aside, sobrang sarap talaga ng may relationship kay God. Pag naiintindihan mo, no? Tama eh. Hindi ka, yun nga yung shinare ko kanina na this time, lahat ikino-consult mo na sa kanya. Na dati ikaw, you're relying on yourself. Tama, ang galing na na. Natutunan ko yun kay Pas na si Bon Jovi. Diba? Na tama eh. For all the time, no? Tama eh. Parang nung bata pa tayo, anong gusto mo paglaki? Ikaw yun eh. Pero this time, tinatanong mo na, no? Na ano ba yung kailangan? Ano ba yung gawin? Diba? Pero lahat yun magsisimula talaga kung gusto mo din eh. No? Kailangan gustuhin mo. Diba sabi nga, what's your response? Pinili ka na eh. Ikaw na lang iniintay. Grabe no? Na-imagine mo ba yun? Naiisip mo ba yun na, di ba, yung mga panahon na, niloko ka or nag-break kayo ng jowa mo, nag-self-doubt ka sa worth mo, kapalit-palit ba ako? Pero, hinili ka na ni Lord. No? Ngayon, ikaw na lang iniintay niya. Hindi kasi pwedeng yung, tama, nasa isip mo lang, tinanggap ko na po sila. Ikaw lang. Ikaw lang nakakaalam. Di ba? Kailangan talaga magpa-guide ka, magpa-lead ka, no? Yan, no? Kung gusto mo talaga, mag-chat ka na dyan. Diba? Na gusto mo nang tanggapin si Lord, diba? Kasi,
Tama, wala rin naman pilitan. Pero again, what's your response? And nakakatuwa lang din kasi, alam mo yun, yung binasa na verse kanin ni pastor, no? Grabe, no? Intimate, joyful relationship kay God, no? Ang sarap, no? Ang sarap nung part na yon kasi tama eh. Imbes na, 'di ba, yung sinabi niya we are sons of God, no? These are sons of na led by the Spirit of God, no? Pero dapat din natin isipin na alam mo 'yon, led by the Spirit is dapat ikaw lang, no? Kumbaga parang may naisip mo, ay, led by the Spirit na po ako. Hindi yun ganun, no? Kumbaga, we became sons first. Then the Spirit of God leads us. No? Pero again, kailangan piliin mo piliin mo din siya. Piliin mo din si God. No? I-accept mo din siya. No? And doon nilinaw din ni Paz, no? Na hindi naman sinabi ni Paul na hindi porket nagsisimba ka, son of God ka. 'Di ba? Hindi porket nagbabasa ka ng Bible, son of God ka. 'Di ba? Hindi porket makabayan ka o mamamayang Pilipino ka, mahal na mahal mo ang Pilipinas, son of God ka. 'Di ba? Hindi rin porket nagko-communion ka, son of God ka. 'Di ba? So, ang galing na nilinaw sa atin ni Pastor Ralph yung mga ganong maliliit na bagay. Saka, ang galing lang din, no, binasa ko yung sinend ni Pas last time, no, na hindi pala biblical yung sorry, Jelfroy. Hindi pala biblical yung hindi tayo bibigyan ng problema na hindi natin kaya. Kasi hindi talaga natin kaya lahat ng problema. Galing, no? So, naging malinaw na yon. Kasi nga, tama naman eh. All of life is more than we can handle. No? That's the point nga eh. Because we're living in a fallen world. No? Na lahat tayo, pilit natin bit-bitin lahat ng samot-saring burden, problema, 'di ba? Na instead na sumuko tayo or mag-quit na tayo sa buhay is instead we surrender it to God. Because that's what faith is all about, no? Tama eh. That's faith. Di mo na kailangang intindihin, no? Di mo na lang kayang i-analyze kasi nga hindi natin kayang intindihin eh. 'Di ba? So ang galing nung part na 'yun, no. So hindi pala biblical yung part na 'yun. Talagang hindi natin kaya yung mga problema, no. Kaya nga alam mo life verse ko talaga 'to, yung Matthew 11:28. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. No? Talagang ilapit mo talaga lahat kay no? Wala kang ititira. Lahat bigay mo sa kanya, no? Galing nung part na 'yon, no. So, yun sobrang na-blessed ako dun sa part na 'yon. Even yung extremes, no? Ang galing nung no, yung extremes na dinidiscuss ni Pas. Anyway, ayan. Sino gusto mag-share ng kanyang takeaway? Jelfroy, dami takeaway. Hindi, dagdagan ko lang yung kanina, yung walk by faith, no. Talagang sometimes no, tayo mismo pinupuwersa natin eh. Yung mga bagay-bagay, di ba? So, Tama. tama rin yung sinasabi ni Lawrence, no, talagang si Lawrence kasi talagang laging correction ko yan eh. No, kasi syempre, honestly, to be honest naman, I'm just starting my life reading Bible and everything. So pag sinabi naman ni Lawrence na ganito yan, Jelfroy, ganito yan. So you have to accept, 'di ba? You have to accept those advices kasi kumbaga these kinds of people, sila talaga yung tutulong sa iyo to understand more about the Word of God. No, more than of course kasi syempre malalim yung Bible eh. 'Di ba? So more than that of course, these people talagang napakaganda nitong ganitong spiritual gathering kasi mas madali mong naintindihan, 'di ba? Mas Agree. madali, kumbaga tama eh. 'Di ba? I'm a person of numbers pero dito hindi mo na kailangan i-analyze, 'di ba, Renz? 'Di ba, Tama. Pastor? So you just have to, alam mo 'yon, accept that, give it to the Lord, no? So lahat. Ayun. So yan lang naman, Lawrence. Yes, grabe, no? Thank you so much. Actually, yan ang pinaka na-appreciate ko din kay Pastor Ralph, no? Kasi
Talagang hindi siya nahihiya, no? I-rebuke tayo. Actually, blessing yan eh. Ang tawag dyan, Tama. pagmamahal. Kasi if you have someone that, ano yun, yung nag-feedback sa'yo, that's a blessing eh. Diba? Exactly. Yung anytime na pwede kang magpa-assess na tama ba to, ganito, ganyan. Diba? It's a blessing kapag may nag-feedback sa'yo. Openly, no, na nare-rebuke ka. Kasi, ibig sabihin, concern sa'yo yung tao. Diba? Kasi kapag hinayaan ka niya in your ways, diba? Sayang. Sayang yung panahon, sayang yung oras, and at the same time, baka may madamay ka pang iba. Diba? So, maganda sa'yo pa lang, diba? O, correct. Para ma-share mo din sa diba? So, sobrang sarap nung part na yon. Thank you so much, Pastor Ralph. Darn. Meron pa bang gusto mag-share? Lana? O, sino gusto tumanggap? Lahat. Seryoso Yan. yan. Tama, di ba? Sino gusto tumanggap? Oh. Parang kwento yan kanina, Lawrence, no? Mm, Sa church. tama. Gusto maging Again. doktor, gusto maging abogado. Oo, tama, di ba? Again, pag yung calling mo talaga, parang pupo yan, di mo mapipigilan. Back to you, Pas. Okay, praise God, no? Nawala na yung isa, baka nawala ng data. Anyway, sayang picture muna tayo. Sige po. Nalaglag na. Ah, From Malta. Nasa work wow, na. praise God. Hi, hello po sa lahat, Ma'am Arlene, si Sir Niton, Mar Jason, Charlene, Joanna. Yung iba, no, hindi na natin nakakasama ulit yung iba. Anyway, hopefully maka-join yung iba next time. Yes po, meron pong watching na kanina 7 sa live eh. Ayan. Nasa ano sila, Pastor? Nasa live sila. They are watching. Okay. Picture, ready. Ayan. And May ano pa kami, may dinner date pa kami ni Lawrence ngayon after this. Sige. Ano yan kumbaga parang quality time namin dalawa. May pag-uusapan kami. Good. Continue to do that. Okay. Sige, so let's pray. Let me bless you. Lord, I pray that you continue to guide all of us in whatever we are going through. Maybe some of us listening sa FB Live or dito sa Zoom may pinagdadaanan. Panginoon, salamat. You know in advance what we need. And you know in advance how to solve our problems. And Lord, hindi mo naman prinamis na kukunin mo kami sa problema eh. Ang promise mo, sasamahan mo kami para makaraos sa problema. Salamat, Panginoon, sa presensya mo through the Holy Spirit. Salamat sa wisdom mo sa pamamagitan ng salita mo. Salamat sa mga leaders na ito na willing na ipalaganap ang gospel, ang good news sa ibang tao. Salamat sa mga lingkod mo na ginagamit ng pastor dito sa online gathering na ito. Continue to bless, Lord, prosper them, not just materially, but in their spiritual life, in their emotional life, in their psychological. Lord, kung sino man ang may depression or mayroong anxiety, I pray for your breakthrough, that as they experience the breakthrough, as they experience the healing, they will come to believe in you, Jesus Christ, as their Lord and Savior. Salamat, Panginoon. Kung meron dito na gustong tanggapin ka, Lord, kausapin mo siya, i-assure mo siya na tinatanggap mo rin siya bilang anak. Basta siya tatanggap lang din sa iyo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. You are willing to forgive those who repent from their sins. You are willing to embrace those who are coming back to you in repentance. Lord, pagpalain mo kaming lahat, ang bawat isa, ang aming mga pamilya, aming marriage, business, ministries, and whatever we're doing, Lord, for your glory and honor, we will do these things to honor you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, be glorified. In Jesus' name, Lord, we ask. Amen and amen. God bless. Thank you so much, Past. And naka-flash ngayon sa screen yung mga
pinakitang updates kanina ni Pastor, no, yung mga outreaches and church planting. So you can give the tithes and offerings through this account. Ayan, pwede nyo i-screenshot yan. And if you want to directly help, no, para sa church planting, no, at magkaroon talaga ng physical church, no, hindi lang sa tabi-tabi dun sa area ni na Pastor, no, sa Bacolod, dito po sa PDO. Ayan. Thank you so much. Thank you so much. Smile as Salamat you give po, because Pastor. the Lord loves Bless. a cheerful giver. God bless sa lahat. guys.